Isang maganda, masaya, maulan at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isang naririto na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat tunay po na mabuti po siya sa bawat araw, sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon na ating pinagdadaanan. Tunay po na napakabuti po ng ating Diyos na buhay sapagkat muli na naman po nating napagtagumpayan ang buwan ng July na tunay po na hindi po tayo iniwan ni pinabayaan man ng ating Diyos. Marami po tayong pinagdaanan pero marami pong sinagot na panalangin ng ating Diyos na buhay ngayong buwan. Kaya po, patuloy po tayong manahan sa kanyang presensya. Sabi nga po sa Psalms 143 verse 8, "Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for you to I entrust my life." Kaya ngayon pong umaga, sama-sama po tayong magpasalamat, sama-sama po tayong manahan sa presensya ng ating Diyos na buhay at patuloy po nating ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Kanya sapagkat kapag po mayroon tayong Diyos, wala tayong talo. At kapag mayroon po tayong Diyos, mararanasan po natin ang kasaganahan ng ating mga buhay. Kaya sa oras po na to, sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat at ibalik po ang lahat ng papuri sa ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pangungunahan po tayo ni Sister Irma sa opening prayer at ng worship team. Patuloy na aawit sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Kami patuloy na magpapasalamat sa kadakilaan mo, sa punong-punong pagpapala na ibinigay mo ngayong linggong ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Buhay na namin ang magpuri at sumamba sa iyo, Ama. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas minamahal kita. Aming aawitin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang
puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Pinupuri ka po namin sa umagang pito, Panginoon. Lord, hindi po kami magsasawang purihin ka, O God. Hindi kami magsasawang sambahin ka. Hindi kami magsasawang pasalamatan ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat po ng sitwasyon, sa anumang panahon. Hindi po nagbabago ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kaya walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat ang nais naming ialay sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sapagkat sa bawat araw patuloy mo kaming ginigising ng may kalakasan, Panginoon. May hininga, may buhay. Lord, alam po namin kung anong mayroon kami. Ito'y dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon. At salamat sapagkat sa biyaya mo, nakatatayo po kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. At sa umaga pong ito, God, patuloy nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Inaamin po namin, nagkakamali po kami, nagkakasala po kami, marami po kaming mga kahinaan. Lord, hindi kami nakakaabot sa iyong mga panuntunan, kaya po sa oras na to, pakalinisin niyo nga po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, dalangin namin maging marapat po kaming humarap sa iyong banal na harapan sa umagang ito, O God. Salamat, Panginoon, pagkat ikaw yung Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Kaya salamat sa kapatawaran sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin ang umagang ito, Panginoon, na patuloy nga po ikaw yung manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ang Santong Espiritu mo, ang siyang manguna sa bawat itatayo mo. Ibaba mo lamang kami palagi sa kabababaan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming maitaas, ikaw lamang ang aming mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, ang dalangin namin lagi-lagi habang kami nabubuhay, makasunod lamang lagi kami sa iyong kalooban, Panginoon. At God, dalangin namin ang lahat ng itatayo mo, lalong-lalo na po ang magbimensahe. Langisan mo palagi ang kanyang mga labi. Bigyan mo siya ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, lahat ng dalangin namin, Panginoon, dalangin namin lahat ng iyahayag niya ay magsisilbing katatagan, Panginoon, ng aming buhay espiritual, na aming buhay pananampalataya, Panginoon. Lord, dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, na tanging ang presensya mo lamang, Panginoon, ang maranasan namin, Panginoon. Lord, ikaw po yung maghari sa lugaring ito, Panginoon. Lord, dalangin namin lahat ng wala pa ritong mga kapatid namin, idako mo po ang kanilang pangyapak sa lugaring ito, sapagkat ito po yung araw na ginawa mo upang magpuri kami sa iyo, upang magpasalamat kami sa iyo sa lahat ng kabutihan mo na pong ginawa po sa amin, sa kagalingan, sa kalakasan, sa katagumpayan ng lahat ng idinalangin namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Sa iyo po namin lagi ibabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen! Isang magandang at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Bigyan nga po natin ng isang malakas
Diyos na buhay dahil tunay ngang napakasayang magpuri sa Kanya. Hallelujah! Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw ng hallelujah, hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri
katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Jesus. Ikaw at ikaw pa rin ang aming pipiliin, Ama. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lang ang aming pasasalamatan sa punong-punong pagmamahal at pagpapalang ibinibigay mo sa buhay ng bawat isa. Tunay ngang ikaw ay dakila, Ama. Kaya't patuloy ka naming aawitan ngayong umaga. Dahil buhay na namin ang magpuri. Buhay na namin ang magpasalamat sa iyo, Ama. Kaya't sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo ako ay lalapit, dadamhin ng iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, likha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo umaasa. Pag-ibig mong di nagmamahalin, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain. Krus mo ang tanging iyayakapin.
Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging iyayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Jesus, kahit anumang panahon, pagkakataon, o kahit anumang bagyo ang dumating sa buhay namin, Panginoon, kami patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon, dahil tunay nga kami hindi mo iniwan kailangan, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Kaya't patuloy ka namin pupurihan, patuloy namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuring pasasalamat. Yes, Jesus. Pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging iyayakapin. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging iyayakapin, ika'y susundin. Ika'y Diyos, ikaw na tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ika'y nakila, dakilain ka, Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama.
Sa lahat po ng panahon, O Diyos, bumagyo man, uminit man, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, salamat po ngayon pong umaga. We speak life sa buhay po ng bawat isa. We speak blessing. We speak healing, O Diyos. Sa lahat ng naririto, mga nasa live stream sa ibang bansa, at mga nasa tahanan. We speak revival sa umaga pong ito. Salamat sa power of the Holy Spirit. Lagi po kami nagpapakumbaba. We are washed by the blood of Jesus. We are saved. We are healed. We are free, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos, at muli niyo po kami samahan. At lagi ang direction ng Holy Spirit ang mauna sa aming buhay. Uhaw po kami sa inyong salita. Sumasagot po kayo sa aming panalangin. Salamat sa provision na idinadagdag nyo sa amin. Salamat sa pagpapalakas nyo sa amin, spiritual, physical, mental, emotional, holistic blessing ay dinaragdag nyo po sa amin. Lagi po kaming nagpupuri araw-araw sa inyo. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, praise God. Amen. Glory to God po, at napakabuti po ni Lord. Bago dumating yung July 25, yung kaarawan po ni Inang Lourdes ay inihanda na ng Diyos na tanghali, hindi uulan. At pagkatapos po ng ulan, pagkatapos ng tanghali, uulan na sa hapon. So, the provision is here. Amen? So, tayo po ay nagpapasalamat din sa Diyos dahil nakasama po natin dito yung mga galing sa ibang probinsya. Yung pamilya po ni Ate Len, nandiyan po yan sa gilid. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanilang buhay. Sabi nga po pagka kami po yung nag-cell group dito, sabi po ni Kapitang Arthur, ay kailangan talaga natin ang salita ng Diyos araw-araw. Amen? So, napakahalaga po ng salita ng Diyos na ito po yung pagkain po ng ating kaluluwa. Ano po? Ngayon po umaga, ang topic ko po ay may kaugnayan din sa turo po ni Dr. Pay nung nakaraang linggo, yung how to hear of God voice, the voice of God. Ano po? So, napakahalaga po kasi ng pakikinig. Ano ho? At di ba, tinalakay po ni Dr. Pay na maraming paraan ng Diyos magsalita. Pwede sa dream, sa vision, sa tao, sa lingkod ng Diyos. At siyempre, mabisa ay yung salita ng Diyos. Ito po yung pinakamatinding tinig ng Diyos. Kasi nung Old Testament, ang Diyos ay nagsasalita ng rekta. No? Moises, David, talagang ganon. Pero ngayon, nandito na yung Bible. Amen? Pag binasa mo ang Bible, ayun na po yung tinig ng Diyos. So, ang topic po natin ngayong umaga ay where God guides, He provides. Amen? So, sa Tagalog, kapag nasa gabay tayo ng Diyos, siya ang magkakaloob. Amen? Pag nasa ilalim tayo ng kalooban ng Diyos, kapag nasusunod natin yung udyok ng banal na Espiritu, ay dadagdag yung ating kailangan. Nung araw kasi, di ba, kaya naman palugay yung pamumuhay natin, ay walang guidance ng Holy Spirit, wala pong gabay ang Diyos. Example, ako noon, yung ibibili ko po ng pagkain, ibinibili ko pa ng alak. Amen? Hello? Aking dapat iuwi ko ng pang-ulam sa pamilya, nauubos pa sa bisyo. So, walang gabay ang Diyos. Hello?
Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga na sensitive tayo doon sa tinig ng Diyos. Ano ba yung gustong ipagawa niya sa akin araw-araw? Ano ho? So, salamat po sa inyong pagsishare dahil marami pong nakakatagpo. Marami pong naabot na kaluluwa. At alam naman natin na the great provision is salvation. Ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay yung magkaroon siya ng relasyon sa Diyos, yung kaligtasan. Si Inang nagkaroon ng kaarawan kahapon. Binabati ko nga pala lahat na may kaarawan ngayon July, palakpakan po natin. Pero alam niyo po, hindi kayang tumbasan yung halaga ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Ang sabi po sa Marcos 8:36, makamtan man ng tao ang kayamanan sa buong mundo. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Hindi po masama ang material na bagay. Hindi po masama yan. Kailangan natin yan. Hindi po masama ang financial, negosyo, lahat. Siyempre, nasa lupa pa tayo. Ang masama, kapag wala tayong relasyon sa Diyos. Amen? Para ano ka nabubuhay sa mundong ito? Para kanino ka nabubuhay sa mundong ito? Bakit hindi mo alam yung purpose ng buhay? 'Di ba sabi po ni Rick Warren, kaya po tayo ipinanganak sa mundong ito para mahalin siya. Kaya nga sinamba natin siya. 'Di ba? Kasi iligtas na tayo may relasyon tayo sa Diyos. Kaya nilikha tayo ng Diyos para mahalin ang ating kapwa. Kaya may fellowship tayo. Amen? At nilikha tayo ng Diyos para maging alagad. Kaya dire-diretso tayo sa discipleship, sa mga cell group. Dire-diretso ang pagtuturo. Kahit po ako, kahit sino. Dire-diretso po yung ating pag-aaral. Sapagkat everyday, may bagong bagay na ginagawa ang Diyos. Araw-araw gumagawa siya ng himala. Magising ka ng umaga na malakas, himala po yun May namamatay na bigla na lamang, di ba? Hello? Pero nakikiramay tayo sa mga namatayan. Ano po? Kaya napakahalaga na hawak ang driver ng buhay natin ay walang ibang kundi ang Diyos. Kapag nasa gabay tayo ng Diyos, siya ang magkakaloob. So, ang ating pong text dito po sa Genesis chapter 22, verse 1 to 14. Medyo 14 na verses to. Babasahin ko po ng mabilisan para makuha natin yung mga puntos. Sabi po rito, Genesis 22, verse 1 to 14. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang 3 araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bandayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit, nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar. Praise God. Amen. Gumawa ng altar si Abraham. Ayan.
Praise God. Okay. Sige po, pasensya na po. Ano ho. Nasa verse 9 na po tayo. Ano po? Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at nihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon. Sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ano po? So alam naman natin ang istorya po nito, no, ho, na di ba matagal pong hiningi ni Abraham at ni Sarah si Isaac. Ano, ho, naghintay sila ng 25 years at nung may pagkaloob sa kanila, siyempre napakahalagang bagay yon. Anak nila eh. Amen? Pero ang mabigat dito, kung ano yung pinakamahalagang bagay sa puso ni Abraham, yun ang pinakalma ng Diyos. Sinubok po dito si Abraham at ipina-offer, ipinapaalay si Isaac. Amen? So, makikita natin ang response ni Abraham. Amen? What are the evidence that God will provide? Ano-ano ang mga katibayan na ang Diyos ang nagkakaloob? Ano po? Number 1, sa verse 13, nang binasa ko po, God provision is prepared. Nakahanda na po. Amen? Pagka tayo po ay masunurin sa Diyos, nakahanda na po yan. Sabi po doon sa verse 13, paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Amen? So, kasi sabi ng Diyos, i-offer mo sa akin si Isaac. Nabigat po yun. Kasakasama niya yung anak niya, pasampasa pa yung kahoy, at hindi alam ni Isaac siya ang i-offer. Hello? Pero dahil si Abraham ay gusto pong sumunod sa Diyos, ay hindi siya nagdalawang isip. Ano po? Ang tanong dito, tenyo po, bakit hindi ipinakita agad ng Diyos kay Abraham ang lalaking tupa? Ano ho? Na i-offer, ihahandog sa kanya. Amen? Siyempre, di ba, bakit kailangan huwag muna ipakita ng Diyos yung tupa? Kasi po, ang totoo po niyan, ito po ang sagot diyan. Ano ho? Para mas maintindihan natin. Ang provision ng Diyos ay hindi niya ibinibigay bago tayo sumunod, kundi pagkatapos natin sumunod. Yan po ay matagal-tagal na rin po akong mananampalataya. Ito po ang prinsipyo ng Diyos. Ang provision ng Diyos ay hindi niya ibinibigay bago tayo sumunod, kundi pagkatapos nating sumunod. Kaya i-challenge talaga tayo ng Diyos eh. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, i-challenge ka ng Diyos. Kasi ang mga tao, to see is to believe. Kailangan na maranasan ko muna ito. Naalala ko po yung mga tiyuhin ko noon sa Batangas eh. Sabi po sa akin noon, sinisirang ko sila. Pamangkin,
Sasama lang ako sa samahan niyong yan kung may isang sako kong bigas. Amen? Ganun po, ganun po eh. Ganun ang mga tao eh. Pero alam niyo po, dadaan po talaga tayo sa testing. At alam niyo po yung trial at testing, magkaiba po yan. Ho. Yung trials, pagsubok yan eh. Yung pagsubok, nararanasan niya ng lahat ng tao sa buong mundo. Pero yung testing, sa may relasyon na sa Diyos yan. Sa mga tinawag na ng Diyos, doon sa mga anak na ng Diyos. Doon sila nakakaranas ng testing. Sabi mo sa katabi, testing. Alam niyo po, tingnan niyo po, bago matrap ang mga Israelita, amen? Inihanda na ng Diyos ang Red Sea. Hello? Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Basta sumunod laan sila. Di ba? Ibang istorya ito eh. Basta sila sabi ni Moises, lumawas tayo sa Egypt. Pero nung matrap sila, inihanda na ng Diyos yung Red Sea. Doon sila dumaan. Hello? Ganun po ang Diyos eh. Alam niyo po, bago pa itapon si Jonah sa dagat, inihanda na ng Diyos ang isda eh. Hello? Kasi ito si Jonas alam niya yung kalooban ng Diyos eh. Alam niya yung mission niya eh. Pero ang Diyos ay mabuti. Amen? Hello? Tatama ang kanyang puso. 120,000 people ang naligtas sa Ninive. Alam niyo po, bago pa magutom si Elias, inihanda na ng Diyos ang uwak na maghahatid sa kanya ng pagkain, umaga at hapon. Sino ba si Elias? Tinawag din po siya ng Diyos. Hello? Bago ka pa nagkasakit, inihanda na ng Diyos ang kakailanganin mo sa kagalingan. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago ka pa nagtapos ng pag-aaral, inihanda na ng Diyos ang mga bagong oportunidad na kakailanganin mo. Hello? Bago ka pa nagdesisyon na sumunod sa Diyos, inihanda na ng Diyos ang mga destiny helper na kakailanganin mo. Alam niyo po, maistorya ko lang, kaya po nagkaroon tayo ng outreach sa San Roque. Ay si Inang Lourdes, ang paborito po niyang verse ay 1 Corinthians 15:58. Kasama ko po si Inang Lourdes, si Inda, at saka si Tatang. Na humahayo po kami doon sa Roque. Amen? Talagang ang lugar po ngayon ay may mga nakasugang kalabaw, may mga basurahan. Pero totoo po, na kapag totoo po yung 1 Corinthians 15 verse 58, magpakasipag ka sa Panginoon. Sa paglilingkod. Huwag kang matitinag. Amen? Hello? Yamang nalalaman natin na hindi nawawala ng kabuluhan ang ating pagpapagal. Hello? Kaya po, makikita natin yung lesson dito. Di ba? Bakit pagkatapos ni Abraham sumunod saka ibinigay ang kanyang pangailangan? Ano ang tanong dyan? Bakit pagkatapos? Pwede naman ibigay ng Diyos yun eh. Pwede namang ipakita na sa kanya yung tupang ihahandog eh. Una, binago ng Diyos ang kanyang puso. Amen? Minsan kasi bago natin kamtan yung mga kahilingan natin, ayusin mo ng ating puso eh. Hello? Maranasan po natin lahat yan. Tinuturuan siyang magtiwala sa Diyos lamang. Gusto ng Diyos, doon siya tumingin sa nangako. Hindi sa pangako. Kasi ang pangako si Isaac eh. Pero sino nangako? Saan ba tayo nakatingin? Kasi wala naman po tayong control eh. At saka siyempre, yung number 4, ayaw po ng Diyos na maging Diyos-Diyosan niya si Isaac na kanyang anak. Hello? Lagi ko po ito sinasabi, si ma'am, si Mrs., number 2 ko lang yan.
Amen? Ang number 1 ko po ay Diyos. Bakit? Kung kunin siya ng Diyos, may magagawa ba ako? Hello? Wala akong control eh. Pero, ang number 1 ko, si Lord, kayang ibigay ng Diyos ang buhay ni ma'am. Hello? Ito po yung punto dito. Amen? Maliwanag naman nakalagay sa Mateo 6:33. Sabi po doon, sa English, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya ano po yung number 1? God provision is prepared. Hello? Kaya po kayo mga kabataan, huwag po kayo magmamadali. May nakaprepare na po sa inyo ang Diyos. Basta maglingkod lang kayo sa Diyos, pasayahin nyo ang Diyos, bigyan nyo ng parangalan ng Diyos, darating po yun. Minsan nga yung hindi mo na iniisip eh. Hello? Yung bang parang nawala na sa isip mo na yung pinapanalangin mo yun. Ay Lord, baka siguro ang kalooban mo sa akin, maging single na lang ako habang panahon. Minsan saka darating. Alam ng Diyos kasi, alam ng Diyos yung kakailanganin natin eh. Sa hinaharap eh. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2. Doon sa verse 12. Ang sabi po dito sa verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mo anak. So, number 2, God provision is on time. May timing talaga. Sabihin mo sa iyong katabi, may timing. Ang keyword po kasi dito, di ba sabi po doon, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Nakita ng Diyos yung, ito si Abraham. Totoo na ito. Surrender na ito. Amen? Alam niyo po, pag surrender tayo, doon gumagalaw ang Diyos eh. Pag wala ka ng kakapitan, kundi ang Diyos. Pero hanggat meron tayong kinakapitan sa mundong ito, hindi natin maranasan ang Diyos eh. Amen? Pero pagka yung siya na lang, iyon ang tamang panahon ng Diyos. Sabi mo siyang katabi, iyon ang tamang panahon. Amen? Kaya tamang panahon sa Diyos na makita niya si Abraham na ang pinakamahalaga na sa kanyang buhay ay ang Diyos. Isipin po natin ito. Alam po ng Diyos yung makakabuti po sa atin. Ano po? Minsan, bakit kailangan pa nating magintay? Di ba? Kagaya po ni Abraham. Alam niyo po, kasi si Abraham, piniprepare siya sa malaki. Pangmalakihan siya. Amen? Magiging ama siya ng pananampalataya ng maraming bansa. Kaya hindi basta-basta yung testing niya eh. Amen? Hello? Kaya kapag, alam niyo po, pagka malaki ang pagsubok natin, matindi tayong gagamitin. Hello? Kahit nga po yung isang tao na dating makasalanan, tulad ko, na, mas matindi ang pagmamahal mo sa Diyos eh. Amen? Tayong lahat, di ba? Mas malaki yung kasalanan natin nung araw, pagka ibinigay natin sa Diyos, mas matindi naman ang pagmamahal. Alam ko naman po, pare-pares ang pagmamahal natin sa Diyos. Pero di ba, parang si Maria, di ba, ang tindi ng pagmamahal niya. Babatuhin siya. Pero nung pinatawad siya ni Jesus, nung hindi siya kinondem, bago sabi niya, humayo ka, huwag ka na muli magkasala. Tinuruan. Sabihin niyo sa inyong katabi, tinuruan. hindi hinusgahan. Amen? Kasi sa mundo, di ba, mga tao, marami po ang mapanghusga. Pero sa Diyos, nakita na ng Diyos yung bata pa tayo eh. Amen? Sabi po doon sa awit 139,
verse 13 hanggang 16, pinaglilihi pa tayo. Amen? Hello? Hello? At siya nakakaalam kung ilang taon ng ating buhay. So, bagaman yun ay si David ang tinutukoy doon, yung provision po ng Diyos na pinakamaganda yung redemption eh. Alam niya yung buhay natin eh. Pero salamat, ipine-prepare tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi, ipine-prepare ka ng Diyos. Amen? At makikita po natin yung ang Diyos ay may tamang panahon. Naalala ko po yung patutuo ni Dr. Fred nung linggo, di ba? Sabi sabi niya ay silang tatlo ay approve na yung pagpunta sa Guam. So nakita po niya yun sa dreams. So makikita natin na ang Diyos maraming para magsalita. Minsan sa dreams, minsan sa salita ng Diyos, minsan sa Word of God. May confirmation po yan eh. Kasi po, ang Diyos po ay sumasagot sa ating panalangin. Pero i-balance po natin. Dahil po, our church is a church of answered prayer. Ano po? Pero alam niyo po ba, may humahad lang din sa panalangin natin. Hello? Gusto ko po ituro ito. Ano, balance po tayo. Ano, may humahad lang din sa panalangin. Baka sabihin nyo, sabi ni Brother Louie, idadagdag daw lahat yung ating pangailangan eh. Pero alam niyo po, may tinuturo din ang Biblia. Para si Abraham, inaayos din yung ating puso. Ano? Talakayin ko yung 3 hadlang sa panalangin. Ano? Pag nakuha natin to, grabe ito. Ano? Handa na po ba kayo? 3 bagay na hadlang sa panalangin. Number 1, maling motibo. Hello? Isa po yan, sa hadlang sa panalangin. Tignan niyo po, sabi doon po sa Santiago 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, hindi dahil tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. So, mali ang motibo. Di ba, nung araw, nung hindi pa tayo Christian, mali ang motibo natin eh. Amen? Nung araw po ay, sabi ko noon, pag ako'y nakapag-Saudi, ay pupunin ko ng alahas yung aking katawan. Hindi po masama ang alahas, ano ho? Yan po ay pampaganda rin. Pero nung time na yon, hindi pa ako Kristiyano, mali ang motibo ko. Kasi sabi ko, makikita ng mga kapitbahay ko, para ba may paghihiganti ako? Alam niyo po, hindi po ako natuloy noon. Naggera po noon yung kay Saddam. At natuloy din naman ako sa Saudi nung tama na ang puso ko. Nung ang puso ko na po ay, Lord, mag-abroad ako kasi gusto ko maakay ang aking mga magulang, mga kapatid kay Kristo. Tutulong ako sa kanila. Ang bilis. Amen? Isang kapatiran sa Saudi na kilala ko sa cell group ay manager pala dun sa kumpanya. Kinuha niya ako. Kaya nga po, may mga hadlang sa panalangin. Pero natuto po ako. Ang una po, maling motibo. Pangalawa, kasalanan. Ano? Provision ng topic natin, pero kailangan talaga ay pasuri din natin ang ating puso. Bakit kasalanan? Sabi po rito, awit 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sabi po sa 1 John 3:9. Amen? Kasi ang purity brings revival. Purity brings blessing. Sabi po sa Santiago 5:17, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Si Elias ay isang pangkaraniwang tao, katulad natin. Pero pag nanalangin siya na umulan, ulan. Pag hindi uulan, hindi ulan. Amen? Hawak natin ang authority, dominion. Hello? Pero ang punto dito, kailangan talaga klarado
yung puso natin. Lagi natin i-check. Amen? Hindi nyo po ba, tsaka alam nyo po, pagka yung puso natin ay nahubog, madadama natin ang presence ni Lord. Amen? Minsan, pumapatak na lang ang luha mo. Nasa isa kang sulok. Nadadama mo yung closeness sa Holy Spirit. Kasi hindi nag-grieve yung Holy Spirit eh. Amen? Talagang dinidisiplina mo ang sarili mo. Sinisikap mo na talagang mahal mo ang Diyos. Gusto mong gawin ng tama. Amen? Maniwala po kayo. Doon natin maranasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Hindi man po bigla yan, pero consecrated life brings anointing, brings blessing. Pangatlo po, pangatlo, pagsuway. Ito po yung mga hadlang lang sa prayer. Sabi po doon sa Kawikaan 28 verse 9, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Hello. Mahirap gawin, pero kung mahal natin ang Diyos kagaya ni Abraham, napakabigat nung kanyang i-offer yung kanyang anak. Hello. Kaisa-isa pa naman. Amen? Kay Sarah, anak kay Sarah. Pero ginawa po ni Abraham. Kaya sabi mo siyang katabi, salamat. Dahil masunurin tayo. Amen? Wala man po magbibinipisyo dito, na kundi tayo din. Mga kabataan, ang kalooban ng Diyos ang hanapin natin palagi. At sabi nga po, narinig ko po kahapon kay former Kapitan Ricky ay sundin nyo ang payo ng inyong mga magulang. Amen? Kasi mahalaga po mga kabataan na pag ginalang natin ang ating magulang, hahaba po ang ating buhay. Palakpak po sa Panginoon. Amen. Pagsunod po yun. Praise God. Amen. Yan. Praise God. Medyo malamig. Ano po? Giniginaw ba kayo? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Pero painitin tayo ng banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Diyos sa mga taga Saroque. Ayan. Praise God. Ito maganda po itong ikokot natin. Yan. Diretso po kayo dito sa unahan. Yan po yung mga taga Saroque. Kaya nagkaroon tayo ng outreach sa Saroque. Sila po yung mga naunang mga attender doon. At ngayon po, si Pastora Daisy po yung nagpapastora doon. Shout out dyan kay Pastora Daisy. So, pakinggan nyo ito. May matututunan kayo dito. Sa quote na ito. Malalaman natin ng isang bagay na ipinapanalangin natin ay kalooban ng Diyos kung makuha natin ito na hindi tayo nagkakasala. At napapanatili ito. Ulitin ko. Malalaman natin ng isang bagay na ipinapanalangin natin ay kalooban ng Diyos kung makuha natin ito na hindi tayo nagkakasala at napapanatili ito. Sa mundo, marami na ngayon shortcut. Amen? Pero sabihin mo siyang katabi, wala dito noon. Di ba kaya po ang mga tao ay napapahama? Kasi nga, shortcut eh. Ang mga tao ngayon ay maiksi na. Yung attention span. Tama ba? Ma'am? Yung, di ba, mainipin ang tao ngayon eh. Kaya gusto nila instant. Biglang yaman, biglang kita. Kahit hindi maganda. Pero sabi dito, ang isang bagay na kalooban ng Diyos ay makuha natin na hindi tayo nagkakasala. At napapanatili ito. Alam niyo po, lahat ng gawa lamang ng mundong ito, lahat ng salaman lang, hindi po nagtatagal yan. Amen?
Pero tandaan niyo po, lahat ng galing sa Espiritu Santo, nagtatagal yan. Basta galing sa patnubay ng banal na Espiritu ang ginagawa natin, mananatili yan. Ang tagal na po natin dito, dumaan ng pandemya, ang dami ng pagsupok. Marami na rin namatay. Pero bakit nagpapatuloy ang gawain dito? Tanungin niyo ako, narito po ang banal na Espiritu. Ang nagbibigay, kasi ang author po ng Biblia, Holy Spirit. Kinasihan lang niya yung mga sumulat ng Biblia. At ang banal na Espiritu, ang nagtuturo sa atin. Amen? Kung paano yung dapat gawin. Hindi man, we are not perfect, but we work in progress. Ang mahalaga, lalo na po, nananalangin tayo. Amen? Ano man bagay na gusto nating mga pangarap, ipag-pray natin. At kapag ay pinapanalangin natin, ang Diyos ay sumasagot. Kahapon na lang, di ba? Kakatuwa, maganda yung kaarawan ni Inang, walang ulan. Amen? May bagyo, tagbagyo ngayon eh. Pero pagkatapos naman, saka binuhos ang ulan. Baka isang buwan natin ipinag-pray. Amen? Hello. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panghuli na. Doon sa verse 14. Sabi po sa verse 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Magpahanggang ngayon. Sinabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Number 3, the God provision is a message. Mensahe. Ano po? Yun po itinawag, kaya yung, di ba narinig niyo po yung Jehovah Jireh, ano ho, ang Diyos yung nagkakaloob, ano ho. Tingnan niyo po, kapag nakatanggap tayo ng promotion, may message ang Diyos sa atin. Marami na po na-promote dito. So, natanggap natin ng promotion, may mensahe ang Diyos sa atin. Amen? Kapag tayo nakatanggap ng kagalingan, may mensahe ang Diyos sa atin. Hello? Kapag nakatanggap tayo ng answered prayer, may mensahe ang Diyos sa atin. Hello? Hindi mo nga nakakalimutan eh. Di ba? Kahit mga simpleng bagay. Ano po, nung isang araw po, kasama ko 4 na teacher. Si Mrs., si Ma'am, yung 3 teacher. May mahalaga kaming lakad sa Baliwag. Doon po sa may Tarakan. Grabe ang traffic doon. Gigilid ka lang, hindi ka makagilid. Siyempre, tao tayo eh. Amen? Kahit pa paano nag-aalala tayo. Pero isa ang sigurado, bago po kami umalis, nag-pray kami. Lord, maging maayos ang lakad, payapa. Pag-gilid ko doon sa pupuntahan namin, may nakabakanting paradahan. Amen? Sabi ko, Lord, thank you. Kung wala pong paradahan, bubusinahan ako ng bubusinahan ng mga sasakyan doon sa traffic. Simple lamang yan. Pero nakikita natin na ang Diyos po ay nagpo-provide. Amen? Lagi po may mensahe sa atin. Kung hindi ko naranasan yun, hindi ko maituturo sa inyo. Amen? Bakit yung mga pagsubok na nalampasan nyo, pinahintulot ng Diyos? Mensahe yan eh. Kasi isi-share mo yan eh. Hello? Tingnan nyo po. Pansinin po natin ito, yung tagpong iyon. Bakit hindi ginto ang ipinadala ng Diyos? Na substitute kay Isaac. Bakit tupang lalaki? Amen? Napansin niyo po yon? Yung tagpong yon? Unang-una, dahil maraming ginto si Abraham ng panahon ngayon, hindi yun ang kailangan niya. Amen? Aanhin natin ang ginto kung kagalingan naman ang kailangan natin.
natin ang ginto kung kaligtasan naman ang kailangan natin? Alam ng Diyos eh. Pansinin niyo po, dahil doon sa substitute, sa tupang iyon, may naligtas na bata. Amen? Hello? Si Isaac yun. Tandaan niyo po, sa buhay ng sangkatauhan, may substitute. Walang iba kundi si Jesus. Hello? Kaya po tayo ay nagkaroon ng kapatawaran, kaligtasan. May nag-substitute. Kailangan merong mamatay, may magsakripisyo, sa krus ng Kalbaryo, muling mabuhay, para magkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Walang iba kundi Panginoong Jesus. Alam niyo po, basahin natin itong verse na ito. Binabanggit na ang ipinalit ng Diyos kay Isaac ay tupa. Tingnan niyo po, makikita natin dito yung salitang tupa. Isaiah 53 verse 7 to 8. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin. Amen? Sino ba ang tinutukoy dito? Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumutol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. May mensahe, di ba? Kung mapapansin po natin, God provision is a message. Yun po yung number 3. God provision is a gospel. Hello? God provision is a revelation. Dalawang ama ang nag-alay po ng anak. Hello? Isa si Abraham, isa yung amang nasa langit. Pero si Abraham napigilan. Parang temporary lang. Real siya lang. Pero yung amang nasa langit natuloy. Amen? Kasi ito yung eternity na ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan. Kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. The greatest provision is salvation. Hello? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At yun lamang po, yung tatlo nating napag-aralan sa buhay po ni Abraham, what are the evidence that God will provide? God's provision is prepared. Basta tayo sumusunod sa Diyos, nakaprepare na yan. God provision is on time. Huwag ka mainip. Alam niyan, alam niya yung tamang panahon. Hello? Payapa yan. God's provision is a message. Gusto niya, alam niyo po, gusto ng Diyos, kwento natin eh. Yung mga naranasan natin sa Diyos. Niligtas tayo, pinatawad tayo, pinagaling tayo. Amen? Tayo po'y tumayo. At abitan po natin ang Panginoon. Hayaan natin na mag-init ang katawan natin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos. Si Jesus po yung substitute. Kung yung tupa ay substitute, may nailigtas na bata. Pero si Jesus na inialay ang buhay, ang dami naligtas. Ang sangkatauhan. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Kawitan po natin. Gawin po natin panalangin to. For your mercy never fails me. Oh,
God. days I've been held in your hand. Lalahanin po natin Moment that I wake up kabutihan ng Diyos. till I lay my head, God's I provision will sing is here. of the goodness of God. God's provision is ready. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Ika'y mabuti magpakailanman.
hindi ka pa naipapanganak, nihanda na ng Diyos ang redemption sa iyong buhay. Kung ngayon ka lang nakapakinig, marahil nasa tahanan ka, marahil nasa ibang bansa ka, marahil naririto ka, tandaan mo na minamahal ka ng Diyos at may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. salamat po sa iyong pagmamahal. Nanaog ka rito sa lupa. Nanaog ka rito sa lupa. Inako mo Inako mo ang lahat ng aking ang kasalanan. lahat ng aking kasalanan. Namatay ka sa krus. Namatay ka sa krus. Uli kang nabuhay Muli kang nabuhay. upang ako'y mapatawad. Upang ako'y mapatawad. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso Hari ka sa aking puso. bilang Panginoon Bilang Panginoon at at tagapagligtas. tagapagligtas. Amen. Una lang po mananalangin, Lord, doon sa mga bagong tumanggap, pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Lord, salamat po na idadagdag niyo sa kanila ang kanilang pangangailangan espiritual. Matututo silang manalangin, matututo silang mag-aral ng inyong salita, nadalo sila sa mga fellowship, magkakaroon sila ng malalim na relasyon sa inyong harapan. Lord, at i-bless niyo sila, maging ang kanilang pamilya. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lord, dinadalayan ko po ang buhay ng bawat isa, lahat ng mga ama, ina, dalaga, binata at batang naririto, maging po mga nasa tahanan, maging po mga nasa ibang bansa. Lord, we speak blessings sa kanilang buhay. Lord, salamat po na yung atmosphere of faith ay dumaloy sa kanilang buhay. Magkaroon sila ng malalim na intimacy sa inyo. Lord, yung mga panalangin nila, dinggin nyo. Kung ito man po'y kagalingan sa mga karamdaman, Lord, inihanda nyo na ang kagalingan sa kanilang buhay. Ano man mga sakit sa panahong ito, lalo na po, Ama, may mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso na nakikita nyo sa katawan ng bawat isa sa Pilipinas, sa ibang bansa. Lord, kayo po ang Diyos sa mga gamot. Kayo po ang Jehovah Rapha. Lord, release healing. Ang katawan ng bawat isa ay templo nyo, O Diyos. Lord, salamat po salamat sa doktor, salamat sa gamot, pero salamat sa supernatural na pagkilos nyo po sa kanilang mga buhay. I-touch nyo po ang kanilang mga katawan. Ano mang pangalan ng sakit na ito, Lord, pinapalakas nyo sila, pinapagaling nyo sila in Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Lord, salamat po Diyos sa kalakasan. At Lord, thank you po yung personal nilang ipinapanalangin. Hindi ko po alam ito. Kung ito man po ay sa eskwelahan, kung ito man po ay sa trabaho, kung ito man po ay sa ibang bansa, Lord, may inihanda na po kayo sa kanilang pupuntahan. May mga destiny helper, may mga condemned helper. Magpapadala kayo ng mga tamang tao na makakatuwang nila, makakatulong po nila in Jesus' name. Yung mga kabataan dito, maging yung mga nasa live stream, pagpapalaan nyo lahat ng kabataan, O Diyos. Sila po ay magiging pagpapala sa kanilang mga magulang. Gaganda po ang kanilang buhay at magtatapos sila ng pag-aaral, O Diyos. At lahat ng mga temptation, tukso, ay mapapagtagumpayan nila ito sa tulong ni Jesus. Patatagin nyo po ang kanilang relasyon sa inyo. Ang mga eskwelahan, binabalot namin ito ng dugo ni Jesus. Sa lahat ng eskwelahan, public, private, balot ito ng dugo ni Jesus. Anumang plano ng kaaway, lahat ng mga demonic activities, demonic spirits, sinasaway namin sa mga eskwelahan in Jesus' name. At Lord, mapayapa, matatag ang mga eskwelahan. Mga guro, pagpalain nyo ang mga estudyante, mga magulang. Lord, salamat po. Ang bansang Pilipinas ay mahal mo. Alam namin na maraming nananalangin. Dinadalangin namin ngayong umaga ang body of Christ sa Pilipinas, sa ibang bansa. Dalawin nyo, bisitahin nyo. Power of the Holy Spirit ang dumaloy. Signs and wonders and miracles. Marinig po ang inyong tinig ng mga lingkod mo. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa buhay po ng bawat isa. Salamat yung provision, pangangailangan nila, Lord, spiritual, physical, mental, emotional, financial, Lord, holistic blessing, padaloy nyo sa bawat mga anak mo in Jesus' name. Lord, yung mga kabuhayan ng bawat isa, Lord, pagpapalain nyo ito. Masagaan ang ani sa magsasaka, sa mga naghahalaman. Sa mga may poultry na manok at itik, mag-harvest po sila ng marami. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector o OFW, promotion.
Lord, maraming salamat po. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad ang buhay po ng pamilya ng bawat isa. O Diyos, maraming salamat po. Mga churches ay blessing sa community. Ang bansang Pilipinas ay mahal mo. Lord, kontrolado niyo po ang aming bansa. Lagi po nagwawagi sa aming bansa ang kabutihan. Talo palagi ang kasamaan. Lagi po magwawagi sa aming bansa ang liwanag. Talo palagi ang kadiliman. Maraming salamat po, Diyos. At Lord, binebless din po namin ang aming barangay. Pangklara, Lord, salamat sa buhay ni Kapitang Arthur. Pagpalain niyo siya. Salamat sa kanyang katapatan, sa pamamahala dito, sa kanyang mga konsihal, at sa kanya po mga barangay tanod. Lord, ang bawat pamilya sa lugar na ito, pinagpala niyo. Hindi lamang sa barangay na ito, maging sa San Roque, doon po sa iba't ibang probinsya na naririto, sa Bizal, San Pablo, Santo Niño, Santo Cristo, gayon din po sa Puluntabo, Kalawitan, sa mga nakapalibot na barangay, pagpalain nyo, maging ang bayan ng Candaba, ang bansang Pilipinas, maging mga OFW. O Diyos, pagpalain nyo sila, hindi man namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin po ng aming panalangin. Magtatagumpay lahat ng OFW. O Diyos, ang kanilang, Lord, salamat sa promotion sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. At yung pangarap nila sa kanilang mga pamilya ay makakamtan nila, O Diyos. Salamat po sa anointing ng undefeated intercessor na nanatili sa buhay po ng bawat sa anointing of undistracted prayer, gift of faith, O Diyos. Salamat po, we are blessed. Lagi po kaming masaya sapagkat ang banal na Espiritu ang nag-guide po sa amin. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.